ganyan ang lagayan. Ito yung pinipilit nila na parig daw, pero kasi replacement meron din ganyan lagayan. Okay. Ang pinagkaiba lang nila dyan, ito mga napapansin mo sa ilalim pa lang, ito yung ulig, buksan na natin. Sige. So para may naka-engrave siya, no? Oo. Like Ayan, ito. Dyan na lang pala. Ito yung galing mismo sa stock. Yung galing sa'yo, ito. Ayan yung likod niya. Ayan yung sinasabi ko. Ito yung mga galing sa mga ganitong lagayan na sinasabi ng iba na urig. Pero hindi siya, no? Sa likod nagkakaiba yan. So, dun sa mga gusto pong for tuning, wiring, ano pa ba yung mga service namin, ball race, yung mga sa steering bearing, all about lagutok. Mga lagutok sa front shock. Sa harap, minsan kasi hindi lang dahil sa front shock ang lagutok, minsan dahil sa bearing o ganun. So, may free check-up naman tayo dito. Visit lang kayo dito sa shop namin. So, dito sa 262 Santo Rosario, Plainview, Mandaluyong, or Waze, Quetzal Motor Shop. Good day sa inyo mga boss. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Quetzal Motor dito sa Mandaluyong. So magpapa-port tuning tayo and then magpapalit tayo ng ating ball race. Kasi kanina nakausap na rin natin siya, base dun sa kanyang observation dun sa ating motor. Kasi 3 years na rin, and then yung mileage na rin natin is 35,000 na rin yung kilometer yung tinakbo for 3 years. So kailangan na natin sigurong ipa-check or kung kailangan nating palitan na. So mamaya makakausap natin si Boss Lester, yung may-ari nitong Quetzal Motor. So Boss Tay, base dun sa observation mo habang ginagawa mo yan, anong problema? Ito may ball race issue na. Okay. Kasi lumalagotok ito. Tinik mo, di ba? Kasi pag tinagilid mo siya, wala. Tagilid. So, sabihin, yung marami ng kanto yan. Marami ng kanal. Ayan o. Window lang sa gitna. Okay. So, yun ang isang para malaman mo kung may quality na talaga yung ball race natin. May kabig na rin siya, no boss? Isang kabig. Oo. Ayun o, window lang sa gitna o. So dapat continue siya, di ba? At least, dire-diretso ganyan. Kaya umihinto na mararamdaman mo siya. Ayan. Tapos ito. Ito medyo mukhang may na rin. Kasi matagal na rin, di pa nagagalaw, di ba? 3 years na rin yan, boss. Yung oil seal. Possible. Meron naman kayong oo. So 35k na yata. Oo. So kung naano ko dito, halos nauubos yung travel. So di pa naman palitin yung tipos natin, boss. Sa tipos, boss. Kasi yung isa sa visual na Baka medyo tumikit na yung gulong natin doon. Oo. Pagka doon sa mga dati, hindi naman siya. Okay. Wala naman yata ang history ito ng accident. Wala pa naman. So hindi basta-basta nabubunot to. So may gagamitan tayong tools. So gaya na ginagamit ni Boss Tay. Tawag yan, boss? Spanner wrench. So dito talaga to sa steering nut ng NMAX. Usually NMAX, Aerox, tsaka mga Mio nakaganito. Obvious. So ito talaga yung tools na ginagamit. So di siya pwede masapukpukin lang. Wala. So boss, after natin itong backlash lahat, so ano na yung next step natin? T-post muna yung unahin ko na kasi bababakin pa to dahil puro kalawang.
Then after nito, sunod ko na yung suspension tuning sa shock. So maluwag na nga talaga siya. So yung una lang talaga medyo maigpit. Ito, konting ano lang to. Konting higpit lang. Kasi hindi naman to maigpit na maigpit. Tapos yung mga ano na yun, washer, rubber washer ba yung mga yan? Special rubber washer. So kasama na rin yun dun sa papalitan natin, no? Alam ko yung nabibili na rig, wala niyan. Wala. Oo. So may tinda ba tayo o yun lang din ang gagamitin natin? Kahit ito na kasi hindi naman yan na Okay. hindi naman yan na damage masyado. Hindi katulad dun sa may port, no? Yung pinaka-oil fill niya. Bako lang. Okay. Papalit ng ating ball race. Ilang hours mo siya nakukuha? Minsan pagka dalawa kami, mga pinakamabilis na yung 1.5 or 2 ganun. Pinakamabilis na yun. So paano maging aware din yung mga nagpapagawa dito? Diba syempre nag-aantay din sila. Oo, 2 to 3 pagka mag-isa lang talaga yung gumagawa. Kaya kailangan dalawa talaga yung gumagawa dito. So need talagang tanggalin itong takip na to dito. Palitan din ba siya? Pag natin yung bago. Tanggal yun sa ilalim naman. So parang pala siyang bike, no? Oh, Yung nilalagay. same. Same lang din, oo. Sa bike. Actually ito, ginagamit din sa bike to. Yung tools na to. Tatanggalin ko muna itong lower race. Okay. Sa ball, part pa ito ng ball race. Kaya ko lang nag-inisab. Mas makikita kasi natin ang ng detail. Ayun yung naging tama nun sa'yo. Yun yung kumakanto. Ito kasi yung sa ibabaw. Ito yung nandun sa may nakalagay sa chassis. Tapos ito yung nakapatong. Ito naman yung kanyang bearing nya. Ganyan yan. Tapos ito. So kaya kumakanto siya kasi nasushoot siya dun sa mga kanal-kanal na yan. Ayan o. Dapat yan plain na makinis. So ito, madalang mangyayari ito na ibabaw nagkakatama. Kung mapapansin mo to, halos walang tama yung ilalim. Meron pero masyado nang maliliit. Hindi ganun kahalata. Hindi kagaya ng mga madalas na yung pinapalitan. Ilalim talaga. Ito, ilalim mo. Ito yung sa mga customer nakadalasan nagkakatama kung mapapansin nila. Tapos ito naman yung dun sa may nakalagay sa ball race. Ito, grabe oh. Okay. Ayan oh. Tapos ito yung mga pang NMAX. Ito, yung pang ilalim nila ng Aerox magkaiba. Ayan, manipis. Kaya yung iba, ginagamit to sa NMAX. Lumalagutok. So ibig Kasi nga sabihin, mababa. itong ginamit na to, Pang NMAX talaga. pang NMAX talaga. Ito, yung pang Aerox to eh. Kinuha ko lang, kaya yung pinabibili ko sa'yo, pang NMAX talaga. Kasi yung iba, pinipilit, pang Aerox pwede daw sa NMAX. Okay. So, hindi pwede yung pang ilalim nila magkaiba. Ano to? Double race na. So, yan yung mga orig. Ganyan ang lagayan. Ito yung pinipilit nila na orig daw. Pero kasi, Replacement meron na. din ganyan lagayan. Okay. Ang pinagkaiba lang nila dyan. Ito mga napapansin mo, sa ilalim pa lang, ito yung orig, buksan na natin. Sige. So parang may naka-engrave siya, no? Oo. Like Oo, ayan. Ayan, Ito. oh. Dyan na lang pala. Ito yung galing mismo sa stock. Yung Okay. galing sa'yo, ito. Ayan yung likod niya. Ayan yung sinasabi ko. Ito yung mga galing sa mga ganitong lagayan na sinasabi ng iba na orig. Pero hindi siya, no? Sa likod nagkakaiba yan. Okay, so boss, mga boss, maging aware po tayo sa pagbili ng ating mga ball race. Though mayroong lagayan talaga na ganito, na orig yung mga ganito din na lagayan. Lagayan nito. Ito. B65. So
So maging aware tayo mga boss ha, sa pagbili ng ball race. Hindi porket nakalagay sa isang box ng ganito, tulad itong Yamaha na to. Pero tingnan nyo naman, wala naka-engrave sa kanya rito. So hindi katulad nitong stock natin. Ewan ko lang kung nakikita nyo. So ito, nakalagay din sa lagayan. Okay. Pero orig to. Kasi yung laman nito, pang Aerox to eh. Okay. So yung pang ilalim na lang, ito yung pang ibabaw. Ayan ang pinagkaiba nila. Ayan yung ilalim niya. Kung papansin mo dun sa mga orig. Compare mo dito, may mga koyo nga pero iba yung pagkakano lagay. Ayan. Buksan natin. So binuksan pa talaga ni boss na yun para lang ipakita sa inyo mga boss ha. Ano? Oo nga no. Ito yung parehas nila. Kaya lang ito kasi pang NMAX na replacement yan. Ibang nga siya, layo. Tsaka may naka-engrave talaga siya. Dito so wala. dito may naka-engrave pero parang iba. ano lang siya oh. Ayan ganito yung orig. Tsaka yung packaging nila, makikita mo halos tigi-tigisa. So pagdating pa lang sa price mga boss, nga pala di ba? Kasi malalaman nyo kagad kung talagang urig eh, di ba? Layo ng diferensya, di ba? Hindi nga eh, ginagawa nga ng iba, pinipresyo ng mahal. Okay. May isang pinipresyo nila to ng 1.5, 1.9 para masabing urig lang. Pero hindi to yung ganito, mag-ingat na lang din sa pag. Okay. Hindi siya yung urig talaga. Progressive yan, progressive. Inang ko lang yung oil niya. Ayan. Halos madumi na siya. Tsaka masyado ng malabnaw din. Cap tool. Ayun, car cap tool. Nakita ko lang to kaya kaysa magpagawa ko, nakita ko kasi kay Jasper Baluyot. Ayan, so shoutout sa Sir Jasper Baluyot. Natuwa ako kaya napabili ako kasi nakita ko siya ang liit. So ready made na. Binili ko na lang. Kaya Mabilis pa, di ba? oo. Galing. A few moments later. Okay. Iba-iba yung ginagamit nating perk oil. So mayroong 10W, 15W, 20W, tapos meron tayong 40W. Yung 30W natin out of stock ngayon. Pero meron din tayo yung Bel-Ray. Tapos yung brand iba-iba. So ito yung mga subok natin. Lucas, Lalito Maxima, Motul, tapos itong Putolin, tsaka itong Spectro. So ito yung usual na ginagamit ko kasi mas maganda rin yung niya, US brand din, yung Maxima. Ito. So sa'yo, dahil ang timbang mo sir is 85 no? 85 tapos touring set lang. So pero gusto mong mag-advance, kaya gusto mong mag-linear ni ayan, gawa ni Sir AD Moto, Sir Don. Sa NMAX, mayroong tatlong klase ang available ko ngayon. So 80 below. Ayan, tapos may pang 100 below, tsaka may pang 100 below. So it's sa range ng mga spring ni Sir Don, nagla-range kasi dito sa 100 kg down. So maganda dito sa spring ni Sir Don, yun nga, nakabase siya sa weight. Hindi porket hindi porket linear kasi is para sa lahat. Ganyan ang nagustuhan ko dito. So kaya maganda rin yung ano niya, yung linear ni Sir Don. Tsaka tested naman talaga yun. Tsaka ako mismo nasubukan ko din. Spring mo sir, so progressive kung papansin mo, dikit-dikit dito. Pagdating dun sa baba, ito kasi yung ilalim talaga yung dikit-dikit eh. Pagdating dito, may space na siya. Oo, layo-layo na. Unlike yung linear, kung papansin mo, mula sa taas hanggang sa baba, pare-parehas yung kanyang agwat. So kaya linear din. So kasi stock is progressive. So advantage ng linear, ayun, unang-una predictable yung rebound and compression niya. Kasi nga parehas yung rate niya eh. Single rate, pare-parehas. Tapos maganda siya sa high speed din. Tapos sa cornering, ang ganda rin yan nito.
Tsaka yung mga pangwalwalan, ang ganda niya. Pero ang isang disadvantage talaga ng linear, pag mabagal, medyo matagdag. Yun lang naman. Yun ang advantage ng progressive. Oo. Pag mabagal, okay siya. Okay lang siya. Kasi ano siya, progressive. Medyo malambot sa una. Pagdating ng dulo, pagdating na nakadiin na siya, tumitigas. Yun naman yung ano nila. Kaya unpredictable siya. Hindi mo masabi kung kailan siya titigas. Hindi kagaya nito. Parehas. Yun naman ang kumbaga para sa technical rider. Okay yung mga linya. Okay. Ayun. One eternity later. So, nasa assembly na tayo ulit. Postay. Assembly na. Nalagyan lang natin konting lubrication to. So, ito yung hinihigop yung sobra dun sa ano niya. Wala. So, lahat ng mahihigop Balik na ulit. oo, sayang eh. Bago naman yan. Yan, ganyan lang ang ginagawa. So level yung dami. Ayan, buksan na natin ito. Linear spoon. Okay. May lubrication pa yan. Ganyan inahalagaan ni Sir doon ng kanyang ano. Ay, hindi kalawangin. Sa normal may baligtaran ito, so dahil parehas siya wala na kahit na ano ayan na siya ngayon. So tumitan ulit natin itong pangano ng pulburon. Dun sa mga gusto pong for tuning, wiring, nababahay yung mga service namin, ball race, yung mga sa steering bearing, all about lagutok, mga lagutok sa front shock, sa harap, minsan kasi hindi lang dahil sa front shock ang lagutok, minsan dahil sa bearing o ganun. So may pre-check up lang tayo dito, visit lang kayo dito sa shop namin, dito sa 262 Santo Rosario, Plainview, Mandaluyong, or Waze, Edsel Mall Shop. Ayan. Thank you nga pala, boss. Thank you, boss. Salamat. Thank you.